Makausap pa, kumusta na usab kamong tanan, mga igsuon o mga kahigalaan ko din sa Dios, ug grasya bendisyon sa atong langit ng Amahan. Sige hapon, manaunta ka natong tanan ug welcome sa another day of Bible study din sa programa ta, The Sovereign Grace Hour. Kauban ining inyong higala, Andres Atob Jr., upon this time, di na ito makaban si Attorney Lemuel. Okay, tapa sila ni Kuya niya o Ati Charis niya dito sa Australia. Pero Lord willing, karong simanaha makabalik to sila. Kumusta man yung pagsimba kagahapon ito sa church by the grace of God. Okay, good kayo. Doon tayo sa ipipilak ka mga bisita. No? Pasubo day sa pamilya nila ni Aling. Sabi ni Atan, nga diin ang isuon po ni Aling, gikuha po sa Ginoo. No? By the way, ay magsuon, alang sa ato ang mga listeners. Dinhing dapita sa Aling mahibulong ni ato ang mga listeners dinhi sa General Santos City sa mga suking tigpaminaw ning maong station DXDX 693 kHz nga karong adlaw gasugot ta sa maong programa o usab sa atong mga listeners, no? Dinhing dapita sa Dipolog City DXKD 1053 kHz og usab dinhi sa Pagadian DXKP 1377 kHz og of course sa Zamboanga City sa DXXX 1008 kHz o dinhi usab sa Surigao City sa DXKS 1080 kHz ay mo kahibulong o kinsaning program sugod nga programa karong adto tungod kay nakakami kita ning maong mga radio stations pinaagi sa maong network nining rather sa kinatibok no na pamilya sa Radio Philippines Network or RPN. O of course mga naandang mga listeners nato ning atong mga programa dinhi sa DXUM Davao, DXDN Tagum, DXAB Tagum, DXCM dinhi sa Kidapawan City, DXEZ FM station dinhi gyapon sa Kidapawan, og diri sa Kantilan, Surigao, the source maong Kalipay station, no? Kalipay FM. Og of course dinhi sa FM Coronadal, Coronadal, og sa DXGS Jinsan. Kumusta? Panghinawat na ako nga kini atong mga listeners padayong paminaw ning atong programang The Sovereign Grace Hour. Ato ning gitinguha nga makaprograma tan ning maong mga stations aron nga ang programa sa Ginoo padayag dinhi sa kahanginan. Ang unang katuyuan gayud ni mao ang pagtuman sa sugo diri sa Mateo 28 ni Ginoong Kristo diha sa ihang iglesia o kaiglesiyahan nga i-preach ang gospel, igawali ang maayong balita tungod kay maulamang kini ang paagi, bugtong paagi nga ang tao diha sa gibuhat ni Kristo Jesus sa cross makabaton sa kaluwasan. Mato pa ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Dili ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Ano daw? Si rason. Matod pa niya, "For it is the power of God unto salvation." Maukini ang gahom sa Dios. Ngadto sa kaluwasan. Sa tanan nga mga magatuo. Di lamang sa mga Hudyo, sa mga Hintil usab. Og salamat kayo nining maong kamo sa mga listeners nato. Labi na gyud sa iglesia sa Davao City nga diin very supportive nining maong katuyuan pagwali sa gospel o sa mga pagtulunan sa atuang Ginoong Kristo. Nining mga naisgutan nato nga diin bag-utang nakasulod rin maigsoon, no? Dinhi Zamboanga, mga listeners nato dinhi sa Zamboanga City, Surigao City, Pagadian,
City, Dipolog City, o usab listeners nato di General Santos City o Davao City through DXKT. Kung naamoy mga pangutana ning atong programa, text lang dinhi sa ato ang cell number. Smart number nato is 0918-54-84-852. O usab sa globe number nato sa 0995-2130-764. Usbo na ko ato nga cell number nga kung naamoy mga questions ting atong tulumanon. Text lang nining maong mga numero, no? Sa doon na to ka cell numbers, no? 0918-54-84-852 o usab sa 0995-2130-764. Ay mo kalimot mga iso, na? Nakita sa madunggan sa mga itong programa sa atong YouTube channel. Text or rather, click lang din ha, no? Sa atong YouTube channel, Andres, o type lang, no? Pangita lang din ha, search lang, Andres Atop Jr. Or di baka bisag Pastor Atop na lang, or Andres Atop, ana? Or Sovereign Grace Hour. Batita, search niyo sa Google, sa Yahoo, no? Pero wala tayo Facebook. Si Brother John Ruben, no? May Facebook niya, o gani kini atong nga programa karon gina live sub ni Brother John Ruben, Brother Alex Amataboti subs sa ilang mga Facebook, o Pastor John Valentin, no? Paminaw sa ninyo ang programa ni Pastor John Valentin kang Pastor Ray Jaris usab. Ay mo kalimot, maigsoon atong mga listeners sa din sa Lupon, bati niya si Pastor Ray Jaris sa Radio Bibo 104.7 matag alas 6:30 sa gabi sa adlawng Sabado ug Domingo. Okay, maigsoon, so much for that. Sige. Excuse me. Pagaw na po ta. Umikan na sunod-sunod ng mga lakaw na to, no? Ipaibalo na to atong mga schedules karong taon-taon pan sa di paniana. Sige, atong sugdaning atong Bible study dinhi sa kahanginan, pinaagining usa ka pag-ampo. Mag-pray ta. Once again, Father in heaven, niya kami gaduol sa imong mahal nga presensya, sa ngalan sa imong nga bugtong anak Ginoong Jesucristo, aron nga o Dios ang mapagdayo ug mapagpasalamat amo nasab nga ibalik kanimo, ikaw nga mao ang tuburan sa tanan nga mga maayog hingpit nga gasan. Lord, salamat bisan pagani sa opportunity nga nini maong mga radio stations, labi na sa pamilya sa RPN nga gitagaan, gitugot ni Lord nga makaprograma kami. Ako pagampo nga giimong panalanginan kining maong nga tulumanon og sila sa mga kawani ni maong stations. Bless our Father, bisan pagani among nasod this time. Lord, gaampo ako bisan pagani among makaigsunan dito sa gawas, sila nga mga naas balatian. Pray ko nag-pray sa kayuhan ni Durang completely, even sa kang James, o gusab Ginoo sa kang Rachel, ban pa naman mga kaigsunan bisan pa sa kompletong kayuhan ni Brother Raul Alfante. O Ginoo, maloy ka, extend nimo imong healing hand sa ilahang kaayuhan. Tanan, ban pa naman kaigsunan nga naas balatian. Bless ang mga nag-birthday sa parodlaw. Even among mga kabataan nga muuli ay this week, Lord bless ang ilang pag-stay dito sa Australia o pag-uli nila. Salamat sa again, Lord, sa imong gugma, sa imong grasya kaloy. Help us, Father, sa among Bible study this time, masabtan na mo ay mga truths. Bless ang matagos ang kapaminaw. Sa ngalan ni Jesucristo, Amahan, among giampo, gitugyan, kiningatanan. Amen and Amen. Bueno, mag-isoon, ato ipadayon ang paghisgot ay tungod ni ining asa na ganita, no? Ato manggi
atong pamalandungan o gitunan ang Ginoo, doon na siya family, doon na siya kingdom, o doon na usab siya church. No? Kining tutulo, dili man nagsama. God has His own family, na po siya kingdom, and then sa church nga yasog nga nabatunan. No? So, niya natakaroon, mga igsoon, review na to kadali nga sa pamilya sa Dios, ang tanan nga mga naluwas by the grace of God, of course, no? Ang salvation, mga igsoon, ang kaluwasan by grace gud na. Di kita malimot, ana. Yung ganig by grace, wala gyoy sagol, sambog, diha sa buhat sa tao. Kay kung si Paul pa, Apostol Paul pa, kung ang buhat sa gulag grasya, that's no longer work. And if grace sagulan og work, that's no longer grace. Sige na, mabasa na to. Nala sa book of Romans, no? Chapter 11. Let us have that verse for a while. Okay? Roma Kapitulo 11. Unya, darita sa sugnanta ang verse 5 nga matupan ni Paul din. Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Ni Paul, no? Nga sa iyang kapanahon yung ni Pablo nga kung sa daang tugo na aday gi-reserve ang Ginoo katawhan nga wala mo piko sa ilahang mga tuhod pagsimba sa Diyos nga si Baal, 7,000 men. Ngayon din sa verse 4, mausab sa nining kapanahonan karon ato pa ni Paul. Doon na po yung mga salin nga gipili sa Diyos, pinagi sa iyang grasya. Remnant according to the election of grace. Verse 6, and if by grace, o kung kini pinasikad man sa grasya, then it is no more of works. Dili na kini karon pinagi sa mga buhat. Kay kung maupa ang grasya, masugulan daw ang grasya og buhat, otherwise grace is no more grace. Tinuod yun. Sama bitaw sa tubig may ison, sagulan ni mo na og mantika, dili na siya pure nga tubig, and vice versa. But if it be of works, again, verse 6 of Romans 11, then it is no more grace. Kung ang binuhat, o kung kini pinasikan man sa mga binuhatanan, dili na kini grasya. Otherwise, work is no more work. Ang question ron, so sa bang pagihang tao masave? Is it by work, paningkamot sa tao, or by God's grace? Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9, mato pa ni Apostol Paul din very common text ni Maigson para na itong mga, labi na kitang mga Baptist, pakigrasya magyuta, no? Kami de pastor, kung gatuo mo salvation by grace, pakigrasya po. Sa inyo ni Paul gina, Apostle Paul, matod pa niya sa Episo 2, versikulo 8, kahit tungod sa grasya, for by grace are ye saved through faith. Kahit tungod sa grasya, kamo nang luwas, pinagis pagtuo, and that not of yourselves, dili ni sa inyong kaugulyong kahimuan. It is the gift of God. Remember, salvation is a gift of God. Yan pa dito sa Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Bayad sa sala. Sa daw? Kamatayon. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Unang salvation is by God's grace. So, balikan sa daw kadali may iso na Ephesians chapter 2. So, matong verse 8, no? Where Apostle Paul said, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works. Dili tungod sa mga binuhatan. Aron walay sibisan kinsa nga manghambog, magapasigarbo.
not of works, lest any man should boast. Mao na nga ang tao nga masave, luwas, tungod na sa binuhatan sa Dios diha kaniya. O once ang usa ka tawo maluwas, niya kano sa gaito ang kaluwasan maangkon? Ang kaluwasan maigsoon maangkon na sa tao. Samtang siya, patay na? Physically? No, dili na mao. Ang tao maluwas siya, samtang buhi pa. Buhi pa. Pero dili kay ang lawas mo'y giluwas na. Pag buhi pa siya, giluwas ay lawas, wala pa. Di kita malimot anang gingon ni Apostle Paul, maiso na, nga God created man as a tripartite being, na mo ni pagbuhat sa Dios tao. Buhat niya ang tao nga dunay espiritu, dunay kalag, o dunay lawas. Asa ganyan mabasa? Basa na ito na diya sa sulat ni Apostol Paul sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 20-23, where Apostle Paul said, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Akong pag-ampo, pangaliw po, yan pa ni Apostle Paul. Ang Diyos sa kalinaw, magabalanta sa inyohang tibuok pagkatao. Ug nagaampo ako ng inyong espiritu, inyong kalag, o inyong lawas, mapreserbar unta. Kinibang prayer ni Apostle Paul, may isang kanindot, no? Ngato sa mga taga-Tesalonica, your whole being be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Now, balikan na ito ni Maison. So, ang pamilya sa Ginoo mo na ngailang kuban. Tanan nga mga linuwas. Di lang kay kita nga mga baptista, ang kasinatis kaluwasan. Pastor, tanan yung mga baptist, luwas, namang po yung mga nagpabaptist lang, mga isoon. Claim nga luwas, pero dili di ay. Mabito na, excuse me, si Apostle Paul sa iyang sulat katos mga taga-Korinto. Ingon niya 2 Corinthians 13:5, examine yourselves, whether you be in the faith. So iha, imong kaugalingon, naakabas pagtuo. So taa daw, kung naabagyo si Kristo diha nimo, gawas kung ikaw, reprobate. Gawas kung ikaw sinalikway. Okay, so, ako lang nag-review kadali, maiso na. So, mo na ang naglangkob sa pamilya sa Dios. Tanan nga mga linuwa sa daang tugon. Si Adan, si Abraham, katos, tanan mga naluwas sa Old Testament times. No? Membro sa pamilya sa Dios o hantod karon. So, kung ikaw igsuon, wa man tamag ka, kita ay personal, pero akong prayer nga someday magkita-kita ta. Dito sa langit, dili pa siyuta. O niya, maigsoon kung ako ni pahibalo, nining maong listeners nato kamong mga naminaw ning nakakamin mining bagong istasyon nga among nasudlan. Kaysa mga daang stations, sa Davao City, DXUM, then his Kidapawan, Tagum, uban pa, no? Din sa kanina ang there is DYKC Cebu. We started our program in this station way back in 2013. Or din sa DXUM Davao, 2006 pa. Pero dito ta sa DXRA kanito sa Magallanes, Davao City, way back in 1994. Pero nagkwanto, napalitong baong station, no? Manang balhinta sa disidictium. Now, atong ginapahibalo nga nagpanghatag-tag mga walay bayad nga basahon, no? Libre ni siya maigsoon,
O gani naingnan to nako si AJ sa bago nilang kanana ang gitukod nga business, no? Printing press nga diha na ta magpa-imprinta sa atong mga booklet. Kay ato ning okay naman ni ron presently, pero ato pag yung i-improve. O na pa yung mga daghang sulaton nato, no? Himo ni by the grace of God, no? Na usa ka sulaton nako nga libro maysoon, no? Kining kinabuhi ni Abraham. Tindot kayo ni. So, tabay ko sa pagampo nga ma-materialize kini, no? Sooner. Kaya sa itong pahibalo, text mo, again, din itong programa, kamong gusto makabaton niya itong booklet na sa English, no? Nata English ani and Cebuano. Sa English, no? The Doctrines of Grace, no? Doctrinas Gracia. Unya, booklet na itong Cebuano nga Landmarkism. O napatay mga sermon outlines. Ato ning gipanghatag nga libre, way bayad. O atong pahibalo, sa di pata maigsoon. Pila na ka mga minuto ay ato nga programa. Atong pahibalo ay mo kalimot nga ang ato ang pumaabot nga pagbisita din sa Kaburan area. Karong pitsa 9 ni nga bulan sa September. Salamat sa Ginoo. Padangat na niya nining another month of our lives, no? Ni nga bulan sa September. Next week, Lord willing, sa mga kaisun na to din napita sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Lord willing, nabi din sa Bora na siyang lugar, no? Alang sa itong importanteng meeting, alauna sa hapon din na sa church, no? Sa Pulang Lupa. O usab atong pahibalo nga karon sab nga o maabot nga 27 ning bulan na September, Thanksgiving sa atong mission and quarterly fellowship din sa Batumilong, no? Simbahan nila ni Pastor Mario Labawan, no? Sabado na siya. O gatong ginadapit itong makaisunan, no? Kita-kita tanin nyo, ha? Bisa pa rin sa iglesia sa Jural Santos City, pagpangunan ni Pastor Gamilia, o niya sa mga taga dito sab, no? Sa Maasim, Sarangani Province. Ay mo kalimot, ha? Pastor Mario Magalianis usab niya, Pastor, kung sige ito niyang Dalamuan Mission sa Malungon next month, October, no? Then ang ato ang ay good mo kalimot ining ato ang Bible Seminar on the Doctrines of Grace sa October 11 dito sa Buyaks Lechon House, no? Barbecue and Lechon House na ay nindot nga room nila diya ta magtigom sa mga listeners nato diri sa Kidapawan City, Makilala, sa Bansalan, sa Matalam, sa Mlang, sa Liusan, sa Libungan, Himarapita. Kadug mo nito nga pahibalo, tambong mo alauna sa hapon, ha? Manghatag-tag mga libreng basahon. Ato sa mga gitimbaya ang ato makaisunan diri sa Bohol, nga diin si Pastor Roy Kasiple, Brother Roy, no? Musta ang unang panimbaho na to dili sa Bohol. For a meantime, dito gatigom sa panimbalay nila ni Brother Emon o Sister Aning Narte, no? Dinhi sa Talibon, no? Dinhi sa Talibon sa Kristo, sa kaluwasan grupo, pundok, kaluwasan, pinagi sa kang Ginoong Jesucristo. Blood ni Christ, ang dugo sa itong Ginoo, mawalay makahinlo sa sala sa tao. Basta Pastor, I hope nga okay ang inyong unang serbisyo kagahapon sa hapon. O usab, atong gitimbaya ang tanang mga nakatambong sa itong Bible Seminar ditong dihang dapita sa Berak Resort, no? Dinhi sa Talibon ni atong Pitsa 22 bulan sa Agosto. Ato sa mga pagtimbaya ni Noy Primo atop ng Los dinhi sa kana na ang Glan, no? Ay tugot sa Ginoo mo labi din kita ta makatambong mo sa Batumilong, Quarterly Fellowship. Og 27 natali ang bisita sa itong mga kisuran sa Kalbay, no? Sige, tayo oras na maigsoon. Salamat sa panahong gihatag ka na to sa Ginoo. Pahinaot ako nga kiniyatong programa na himong panalangin alang kaninyo. Partly, ako lang itong gi-review sa kadali maigsoon,
karong semana or early next week aton sa mga makauban din ito nga programa nga mong youngest son no nga si Attorney Lemuel Atop no nga ni kuan ni bakasyon sila kadali ni kuya niya o Ati Charis kay sa kadaghan-daghang trabaho din sa ilang law firm no na nga pansa pahuway sa kadali sa trabaho tama magyud na no kung si Christ pa ginan niya yung matrunan pahulay mo kadali ra pod di magsigig pahuway ra no kay halos gani daw di na sila kaon sige magsunod tayo oras ugma atong ipadin atong programa ang pagtuon nato sa pulong sa Ginoo kung ikaw karon higalang naminaw nitong programa wa panumas nati ang kaluwasan ay kalimot higala nga ang salvation diha lang ka Christ dili pinagi sa atong mayong buhat dili pinagi sa water baptism ang bautismo para sa mga gisave sa Ginoo dili aron nga ang tao mahinluan niya sa pinagig tubig ni makahinlo ng tubig higala makahinlo na sa buling sa tong panit apan dili sa buling sa tong kasing-kasing only and only by the blood of the Lord Jesus Christ again higala ko ikaw buot mo text din itong tulumanon atong cell number 0918-54-84-852 og 0995-2130-764 handog ma sa mangtakna sa mga istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atop Jr. Amen. Praise the Lord. Sige, maison ato ta sa atong padayong paghisgot o pagtos pulong sa Ginoo sa di pa ta maghisgot nining Isaias 53 bato ning sugdan gapon sa 52 may tungod sa kamatayon sa atong Ginoo Kristo nga mo ni ang hisgutan din sa Gospel of Isaiah nga gibasa sa Yunoko ato sa di ay kadali maison nga meditation for today ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sort of our meditation for the day no gahapon kung himduman ang katong Proverbio 11 versikulo 4 karong gotloa dita sa Proverbs chapter 14 and then verse 15 nga nagkana yun the simple believeth every word but the prudent man looketh well to his going. Ang simple rin mo igsoon, gihubad ni sa lain nga version sa Biblia, si Buano nga buang-buang. Ang simple din yung padre sa maong Biblia nga ang bagong maayong balita Biblia. Nga paghubadan matod pa ang buang-buang mutuo sa bisag unsa. So kanaday naisulti sa to niya tuuhan pulay na to bisag walay mga ebidensya pamatuod may amo ba nangawat ba na siya niya wa da ngali na suko atong tawhan na kay wa pa tanga so iya na to pasangin lang kawatan na mutuor po dayon ta no dapat di ay dili unana magsoon kung naisulti sa to minsan ito na ko itong programa sa kahanginan dugat taon-taon na nga panahon kung nagani isulti balita sa to katunga lang atong paminawan unya di pagyud ang katunga ng atong paminawan mo atong tuhan 1/4 pa lang yun ana katunga sa istorya nga katunga pod sa atong napaminawan katunga na po sa atong paminawan bali 1/4 lang sa whole story may ison 1/4 ay atong tuwan ana ang 3/4 dili pa usa mo to pastor so siyon sa kay mo ning sa atong ibasa ang simple daw ang buang-buang mutuos tanang mutuos sa bisan unsay isulti apan yun din but the prudent man looketh well to his going apan ang maalamon nga tao magbantay sa iyang lakang manipagkahubad uga tama ni
ang tao ba nga maalamon, iyang gina-consider, iyang ginatanaw, unsay mahimong resulta sa iyang mahimong desisyon ron. Mo ng taong maalamon. Mabato na ka ng mo-take og drugs, ka na bang mga agibawal nga shabu, marijuana, o sa panadiha. Ang taong mo-take niya na, di yun na siya maalamon. Wala kanya nang gitawag nga prudence. Dili siya prudent. Laktong nga pagkasulti nga naman. Wa man niya tanawa siya mahitabo niya sa unahan. Ano man na. Dapat na agay panlantaw. No? Unsay mahitabo sa atong aksyon karon. Namo gyud mahimo resulta. So, aron nga mahimo tang maalamon, mga igsoon, atong tanawon ang unsay mahimo resulta sa atong gihimo. Unya makasiguro man ta. What I mean makasiguro ba? Patang karon mo musutag bisyo. Kabalo man ta nga kung musuta ng pag-inom-inom. Makadaot gyud sa tong lawas. Musutas kuan kanabang droga. Labaw na. Muna nga ang taong alamon nagatanaw sa unsay panghitabo sunahan. I hope may soon kanitong short meditation karong adlaw ang hatag kanato ning mga pahimdom reminders. If ever na po tayo ginahimo karon presently karon kung na tayo binuhatan nga dili mayo ato nang i-confess ato ba nga sa Ginoo o guman atong biyaan. Mo ni taong maalamon dili kay bisag na pagkahapla na pagkakuan ba pagkadamag di na mubangon kinadamag naman dili na mao kaysa may di makasala pero diha ang daotan kong maglunang lang gyud ta sa kasalanan. Pastor, pasaylo ako sa mga sala nga akong nahimo sa Ginoo. Pasayloon baka ako niya. Maigsoon walay sala nga dili mapasaylo sa Dios kung sa kasing-kasing kini paghinulsulan. Now, anong naisigutan na? So, diha ka maigsoon nang isigut ning ato ang meditation for today ning word nga prudent. O kini maigsoon si Christ gisulti dito sa Isaiah 52. Sige, ato ta sa ato ang paghisgot dinhi sa gibuhat ni Kristo Jesus or pagkabuhaton sa itong Ginoo kay propesya pa man ni kaning Isaiah chapter 52. By the way, itong topic may isoon course of discussion nato nining mga umaabot nga mga adlaw mao ang kamatayon sa itong Ginoo sa Kristo. Nga din diri sa Isaiah chapter 52 gihisgutan din ni Prophet Isaiah nga ang Ginoo Hesus Kristo, let us see that verse, okay. Nga ingon din sa verse 13, versikulo 13, matod pa din ni Prophet Isaiah. Rather, ang Diyos mismo nagsulti ani. Isaiah 52, versikulo 13, matod pa sa Ginoo, behold my servant shall deal prudently. Muni mag-iso, no? Nadini ang word nga, sa word nga prudent bitaw. Ani akaron, matod pa din sa mga bersikulo, ang akong alagad, akong servant, matod pa sa Dios, magahimo sa pagka-prudent niya, sa pagkabuutan, hubad rin pagkabuutan or pagka-manggialamon. Siya, pagbayawon og igapataas og mahataas gayud kayo. He shall be exalted and extolled and very high. Og mo na magsuon. No? Nga sa Pilipos 2 versikulo 5 ngadto sa nga bersikulo ang matag usa ka dila magasugid nga si Jesus mong Ginoo mapa siya tubangan. Ug mo ni diri propesya kini maison. He shall be exalted and extolled and be very high. Kana tungod kay nahimuot pagayo ang amahan sa gibuhat sa iyang anak Ginoo Kristo. Nga diin many times gisulti sa Bible maison. Nga niingon ang amahan atubangan sa matunan ni Christ. This is my beloved son,
that refers to the Lord Jesus Christ. Gisulti na sa langit ng Ama na sa bautismo ni Christ, sa transfiguration ni Christ, no, gisulti ka na samahan. Ngayon niya, mao kini akong pinalagang anak, na kaniya may kalipay ako. Mga igsoon, diri sa atong gibasa karon Isaiah 52. Verse 13, naghisgot kini kang Christ, o nganong ipataas sa amahan ang Ginoong Kristo, tungkol kay gituman niya ang kabuton siyang amahan. Gani miya ni si Kristo Jesus, dili pagtuman siyang kabuton, kundi sa nagpadala kaniya. O tanawa ang verse 14, Isaiah 52:14, as many were asked to need at thee, his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of men. Sama daw sa kadaghanan, alang hibulong kanimo, ang iyang naong, nasamad-samaran gayud labaw kay sa bisan kinsa nga tao, ug ang iyang dagway labaw pa kay sa mga anak sa mga tao. Si Christ mo igsoon, dahil sa Isaiah 53, simple kini kong mga Hudiyo, kaya atong ni Kristo Hudiyo, baya to siya sa iyang pagkatao. Ambungan gani sila, gwapo ba? No? Physically handsome, good ang mga Hudyo. Ang ilang kabayanan, maugyapon mga maanyag. Pero tungod sa pag-antos ni Christ, iyong pa sa pipilahigala ka mga magsusulat nga nahimong laksot, dili na gwapo ang Ginoo physically. Tungod na-verse na pasal rin sa next chapter sa Isaiah 53. Kaya sa atong gibasa rin, versikulo 14, ang iyang naong ni Christ, verse 14, Isaiah 52:14, ang iyang naong nasamad samaran, gayud labaw kay kang bisan kisa nga tao. O nga naman to. O labi na itong pasaan siya sa cross. Kaysa may di masamad samaran anang bunal-bunalan. Mana ang kining bersikuluhan di lang kayo magsugod sa Isaiah 53 verse 1, kundi sa Isaiah 52. Verse 15, ingon din Isaiah 52:15. So shall he sprinkle many nations, the kings shall shut their mouths at him. For that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. Magsoon, kanang ang bago na kong ikutlo ng bersikulo sa Pilipos 2, mao niya ni mahitabo. Ang matag tuhod bangga piko sa atubangan si Ginoo. Datong masaw sa nakadali, Book of Philippians, Book of Philippians, chapter 2 sa Pilipos, kapitulo 2, makuha maison, mahitaw di kang Christ. Balikan niya ito natutong Isaiah 52, So, there is Pilipos, kapitulo 2. Okay, gypsy. Anong gypsy, pastor? Aron, dali na pangitaon ba? Kaning first letters, mga books, just for example, starting from the book of Galatians, no? Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So, sa kuha na, aron, dali na ako mapunting asa ang next. Ikaw na ko gypsy, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So, gypsy. Philippians. Ingon diri sa chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Si Ginoong si Kristo daw may suon, yung pa ni Apostol Paul, kaning maong mga panghuno na unta manaadya kanyo sa mamangan na ni kang Ginoong si Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Bato ni diha kanyo, kining huna nga matunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga,
Bisan tuod siya nagluntad diha sa kinaya sa Dios. Siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga, usa ka butang nga pagailugan. Bitaw, kung na may gustong mahimong Dios maigsoon, si Satanas. Mabitaw ito nga gilabay po siya sa Ginoo din sa kalibutan kay gusto man siyang i-dethrone niya ang Dios. Naglingkod siya ang trono kay gustong Satanas sipuli. Pero ang atong Ginoong Kristo maigsoon, wala gyud magtinguha nga kana bang kwaon niya ang glory samahan. Wala siya, ingon rin sa atong gibasa, siya wala si Christ, no? Wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunoa gihawasa niya ang iyang kaugalingon diya sa pagsagop sa kaniya sa ulipon. Mabitang yun ako may soon ba many times na ng Diyos mihawas sa iyang pagka-Diyos ug nagsulob sa pagkatao. Kaya may maka-approach kang Christ may soon katong mga tinunan sa itong Ginoo. Kung si Christ may anis iyang pagka-Diyos, oy tao, walay mga apostolis nga makaduol kaniya. Kaya yung pa sa Exodus 33:20, walay taong makakita sa Ginoo ug mabuhi siya. Mamatay magid siya. Muna nga nagpakatao ang Ginoo. Kaya kung di siya magpakatao, walay taong makaduol kang Christ. So singon din sa verse 7, nga ako ning gibasa mo iso ning Pilipos 2, nga dito man tata sa Isaiah 52 ug 53. Pero atong gitanaw mo iso ng background din sa himuon nga kamatayon sa itong Ginoo, nga intended, kanang mga kamatayon, para na sa mga chosen. So ato sang kitanaw, kinibang diri sa Pilipos 2, ang pagkamapainobsano ni Christ. Ingon din sa atong gibasa sa verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Gihawasan niya ang iyang kaugalingon diya sa pagsagop sa kiniyas ulipon, diya sa iyang pagkaisama sa mga tao. O sa nakita siya, nagpaubos, siya nagpaubos si Christ sa iyang kaugalingon ug nahimong masungtanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Muna nga akong naataro sa mga pagsakripisyo tungod kay atong gisunod ang Ginoo, mga ison, wala ra na kumingking sa itong Ginoo. Nakasulit na ba mong gibato tungod kay nagwali? Ikaw, pastor? So parang nagwa pa man ko gibato. Wa pa po ko masumbagi. Ngano di ay Pastor Nabre, si Apostle Paul di ay. Testimony ni Paul sa 2 Corinthians 11. Grabing mga halapdos, pagbato kaniya, pagbiyay-biyay kaniya. Walang, kung kasi natin matamay sunog mga trials, ato lang naman ang gibuhat ni Kristo sa cross alang sa tong kaluwasan. So mo ni diri verse 9. Tungod nini Pilipos 2:9, tungod nini ang Dios nagbayaw kaniya sa kaitasan ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko diha sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug ang tanan dila magasugid nga Ginoo si Jesucristo alang sa pagdalayag sa Dios nga Amahan. See? Muna niya may tabo may soon. Tanang moabot ang panahon. Tanang dila musugid nga si Jesus mo ang Ginoo. May soon ugma ato ipadayon ni sa Isaiah 53. Isaiah chapter 53. Tigali karon sa imong pagpaminaw, higalang gasulod itong tulumanon, tingali guwa pa niyo masinati ng kaluwasan. Come to repentance, himdo binihigala. Ito ba yung kamatayon ni Christ dito sa cross? Intended ba ito para sa iyong mga chosen, sa iyong mga pinili? Ni dangat na ka ba? Di sa mga paghinulsol? Tingin wala pa.
Palimas natin karosan din, come to repentance. O saligan mo ang bugtong makaluwas kanimo. Sige mo sa Kristo. Repent of your sins, trust Him as your Lord and Savior. Hantod ugma sa samang takna ug sa samang istasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atop Jr. Magaingon ang Diyos, magapanalangin kan natong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa makausapa mga kaigsunan. Ato na paminawan ang mga mensahe nga dumalahan sa to ang Pastor Andres Atop Jr. So sulod sa mga pipila ka mga panahon mga kaigsunan do bisan wala ta nagka-programa pan still padayon ta nagapaminaw no sa to ang mga alternative listening sa pagpaminaw gyapon programa no diha kay Brother Alex Mantabuti og sa estasyon sa DXUM Davao. Salamat sa Ginoo tungod sa mga kabisi mga kaigsunan no, sa to ang gibuhaton. Okay, before ta magtapos, ako ang i-acknowledge, ako ang i-shout out ang mga kaigsunan nga nakabisita o nagatanaw o nagapaminaw din itong live. Dinhi si Brother Jory Navarro di sa Bohol, Brother and Pastor Artemio Riobal, Art Riobal di sa Barangay Kapatagan, Digos City. O kay Sister Maricel Humawan Kilapyo sa Davao City. O kay Brother Joel Masulong diha sa Barangay Manuel Peralta, Malita, Davao Occidental. Barangay Manuel Peralta. O kay Brother Romarico Omblero, Brad Roming Omblero, nagatanaw sab kung nakabisita sa tuang live nining taknaa sa kagabion. Salamat kay mga kaigsunan nga napaminaw na usab nato live ang ato ang programa o tugutan unta sa Ginoo sayo-sayo taguli makapasibaw na sabta makapasibyan na sabta sa ato ang The Sovereign Grace Hour program uban ni Pastor Andres Atop Jr. o ni Brother Attorney Limuel Atop nga pauliay na pod gikan sa Australia aron sa pag padayon sa mga gimbuhaton din ni atong dapit. Okay mga kaigsunan, daghang salamat og ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato og may gabi sa matag usa.